Hindi ko siya tutulungan, hindi niya aaprobahan ang English report ko. Hindi alam ni Isabela kung tatawa o magagalit sa makulit na nobyo niya. Samantala, nagpunta si Marco Valencia upang makipag-usap kay Isabela sa huling pagkakataon bago siya umalis. Galit na tanong nito, bakit mo pinili ang isang simpleng doktor ng tradisyonal na medisina tulad niya? Kalma namang sagot ni Isabela, dahil sa piling niya, nararamdaman ko ang kapayapaan at kasiyahan. Iyan ang hindi mo kailanman maibibigay sa akin. Sana makahanap ka rin ng tunay na kaligayahan sa buhay mo. Natapos na ang proyekto ni Marco para sa bidding ng Science Park, hindi malinaw ang resulta. Ginawa niya ang mga papeles para mag-check out sa hotel at tuluyang umalis sa Manila. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Isabela at ang mga empleyado ng The Pearl Manila. Para kay Isabela, tuluyan nang natapos ang nakaraan niya kay Marco. Hindi niya napigilan ang sarili at tumawag kay Mateo, malambing na sinabi, "Miss na kita." Sa kabilang linya, mahinang sagot ni Mateo, puno ng pagmamahal, "Miss din kita." Narinig ng mga doktor at interns ang kanilang sweet na usapan, at agad na umalis, iniwan ang kanilang boss sa kanyang romantic moment. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Isabela at nakita si Mateo na matagal nang naghihintay sa bus stop malapit sa kanyang lugar. Pagkakita sa isa't isa, mahigpit silang nagyakapan. Si Mateo ang nagluto ng hapunan para kay Isabela. Ikinwento ni Isabela na umalis na si Marco sa hotel. "Salamat sa hindi mo pagbitaw sa akin," sabi niya, puno ng emosyon. Sa wakas, nakalaya na ako sa anino ng nakaraan. Pagkatapos, opisyal nang sinabi ni Isabela sa kanyang mga magulang ang tungkol sa relasyon nila ni Mateo, kasabay ng kumpirmasyon na tapos na sila ni Marco. Buong suporta ang ipinakita ng mga magulang ni Isabela at nagmungkahi na magplano ng hapunan kasama si Mateo sa tamang oras. Kinagabihan, niyaya ni Mrs. Reyes si Isabela na maglakad-lakad sa labas. Palihim na nag-text si Isabela kay Mateo upang humingi ng tulong. Agad namang, nagkataon, na dumating si Mateo, magalang na bumati at masayang nakipag-usap sa mga magulang ni Isabela. Agad niyang nakuha ang tiwala at paghanga ng mga ito. Nagbigay ng dahilan ang mag-asawa upang iwan ang dalawa para sa kanilang oras na magkasama. Sa katapusan ng linggo, nagplano sina Sofia, Lester, Isabela, at Mateo na mag-picnic sa Luneta Park. Hiniling ni Sofia kay Mateo na kuhanan sila ng litrato, ngunit ang kakayahan ni Mateo sa photography ay, sakuna, lahat ng litrato ay malabo, mali ang frame, o putol ang ulo o paa. Agad na tinanggihan ni Sofia ang mga obra ni Mateo. Tinawag niya si Lester upang kuhanan sila ng litrato, at ang mga larawan ni Lester ay maganda at maayos. Samantala, naging mobile hanger si Mateo, bitbit ang lahat ng gamit ng grupo. Pagkatapos, naglakad ng magkasama sina Mateo at Isabela, nag-enjoy sa tanawin ng mga bulaklak. Sa gitna ng romantikong tanawin, nagpalitan sila ng matamis na halik. Agad na kinunan ni Lester ang sandaling iyon at ipinadala ang larawan sa dalawa. Pag-uwi, ipinakita ni Isabela ang mga litrato at video ng kanilang outing sa kanyang mga magulang. Labis na natuwa ang mag-asawa sa larawan ng kanilang anak na masaya sa piling ni Mateo. Parehong ginawang wallpaper ng dalawa ang kanilang larawan sa cellphone. Nakita ito ng mga interns ni Mateo sa ospital at bagamat medyo naiinggit, masaya sila para sa kanilang boss. Dahil sa maalagang pag-aalaga ni Isabela at matiyag ang paggamot ni Mateo, unti-unting bumuti ang kalusugan ni Lola Remedios. Bumalik ang kanyang tiwala sa buhay, at nagdesisyon siyang magpunta sa ibang bansa upang makasama ang kanyang mga anak sa natitirang panahon ng kanyang buhay. Bago siya umalis, nagbigay siya ng isang magandang burda ng peony flowers kay Mateo at Isabela bilang pasasalamat at pagbati. Pagbalik sa bahay, magkasamang isinabit ni Mateo at Isabela ang burda sa dingding. Habang naghahanap si Isabela ng mga gamit sa storage room,
Nakita niya ang isang maliit na kahon na may laman na round keychain na ibinigay niya kay Mateo noon. Naalala niya ang pag-aakala niyang nawala ang iron ring keychain na iyon. Agad niyang kinumpronta si Mateo tungkol sa kanyang panloloko. Nahuli sa akto, umamin si Mateo na sinadyang itago ang keychain dahil matagal na pala siyang may nararamdaman para kay Isabela. Kinabukasan, magkahawak kamay silang pumunta sa trabaho. Biglang naalala ni Isabela ang post ni Mateo sa Facebook tungkol sa licorice tea noong bago pa lang silang magkakilala. Tinanong niya si Mateo kung bakit niya ito ginawa. Pilit na iniwasan ni Mateo ang tanong, hinayla siya papunta sa ospital upang kumuha ng gamot. Narinig ni Isabela ang receptionist na nagsabi, madalas bumili si Dr. Santos ng licorice tea dito. Sabi niya, may kaibigan siyang hirap makatulog. Sa wakas, naintindihan ni Isabela ang intensyon ni Mateo mula pa noon. Pero itinanggi pa rin ni Mateo, sabay biro na si Isabela ang nanligaw sa kanya. Agad namang tumanggi si Isabela, imposible. Noon, hindi pa kami hiwalay ni Marco. Walang love at first sight, ha? Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Isabela kay Mateo na maghugas ng kamay. Palihim niyang inilabas ang isang maliit na velvet box na may simpleng ngunit eleganteng silver ring na binili niya. Ngumiti siya kay Mateo, kung nakuha na kita, dapat maging responsable ako sa isda na ito, hindi ba? Hindi na pwede ang lumang keychain. Ngayon, tunay na singsing na. Akala ni Mateo, ilalagay ni Isabela ang singsing sa kanyang ring finger bilang proposal, ngunit sa halip, inilagay niya ito sa middle finger. Kunwari nagpakita si Mateo ng pagkadismaya. Natawa si Isabela, hinayla siya palapit, at binigyan ng matamis na halik bilang pampalubag loob. Dumating ang Andes, at nais ni Mateo na samahan si Lolo Armando sa probinsya upang dalawin ang puntod ng kanyang ina. Dahil sa trabaho, hindi makakasama si Antonio Santos, na ikinalungkot ni Mateo. Habang iniisip ang mga paghihirap ng kanyang ina bago ito pumanaw, naging mabigat ang kanyang pakiramdam. Biglang kumatok si Isabela sa pintuan. May dala siyang malaking bouquet ng blue tulips, at ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw na agad na nagbigay liwanag sa madilim na damdamin ni Mateo. Sa sementeryo, sinabi ni Mateo sa puntod ng kanyang ina na mayroon na siyang nobya at ang kanyang research project ay nagkakaroon na ng progreso. Nakita ni Lolo Armando ang lungkot ng apo tungkol sa kanyang ama, kaya't sinabi niya, huwag mo nang masyadong isipin, Mateo. Marami pang inaasikaso ang tatay mo. Bilang pasasalamat sa pag-aalaga ni Isabela, inimbitahan ni Lolo Armando ang pamilya ni Isabela na bisitahin ang kanyang herbal garden at maghapunan sa darating na weekend. Masaya namang tinanggap ni Isabela ang imbitasyon. Pag-uwi, agad na sinabi ni Isabela ang balita sa kanyang mga magulang. Hindi mapigilan ni Mrs. Reyes ang kanyang pananabik at agad na binuksan ang kanyang aparador upang pumili ng damit na isusuot. Mahigpit na pinaalala ni Isabela sa kanyang mga magulang na huwag banggitin ang tungkol sa yumaong ina ni Mateo sa kanilang pagbisita kinabukasan upang maiwasan ang muling pagbalik ng lungkot sa maglolo. Kinabukasan, dinala ni Isabela ang kanyang mga magulang sa herbal garden. Pagkakita pa lang kay Lolo Armando, agad siyang nakilala ng mag-asawang Reyes. Lumabas na siya pala ang mabait na matandang madalas nilang nakakasama at nakakalaro ng chess sa parke malapit sa kanilang bahay. Mabilis na nagkapalagayan ng loob ang dalawang pamilya at masayang nag-usap habang naglalakad sa paligid ng hardin na puno ng mabangong halamang gamot. Samantala, sina Isabela at Mateo ay laging magkasama, nagpapakita ng matatamis na kilos na puno ng pagmamahalan. Nang hindi sinasadyang mabanggit ni Lolo Armando ang tungkol sa kanyang anak na babae, biglang naging malungkot si Mateo. Sa puntong iyon, naintindihan ni Isabela kung bakit napakahalaga para kay Mateo ang asul na tulip, isang bulaklak na sumisimbolo ng pag-asa at bagong simula. Para kay Mateo, si Isabela ang naging liwanag ng kanyang buhay, ang bagong pag-asang sumilay sa kanyang mundo.
Sa hapagkainan na puno ng masasarap na pagkaing gawa sa mga sariwang halamang gamot mula sa hardin, masaya silang nag-toast. Ikinwento ni Lolo Armando ang masasaya at malulungkot na alaala ng kanilang pamilya, at hindi niya nakalimutang banggitin ang pagkakataong nagkunwari siyang pasyente sa klinika ni Mateo. Noon lamang napansin ni Isabela na magaling pala ang tolerance ni Mateo sa alak. Naalala niya ang pagkakataong nagkunwari siyang lasing sa harap ng kanilang kondo, kaya't natawa siya nang ma-realize ang pagiging strategic ni Mateo sa panliligaw. Sa wakas, tuluyang nabunyag ang mga lihim na paraan ni Mateo upang mapalapit kay Isabela. Bukod dito, ibinunyag din ni Lolo Armando na siya ang tunay na may-ari ng herbal garden, at si Mateo ay nag-invest din ng malaking halaga rito. Biglang napagtanto ni Isabela ang maraming bagay tungkol kay Mateo. Pag-uwi, napagtanto ni Mateo na tuluyan na siyang na-booking ni Isabela. Nagkunwari siyang lasing at mukhang kawawa upang makuha ang kanyang simpatsya, ngunit si Isabela, na may halong biro at galit, ay nagkunwaring sinusuri ang kanyang pulso. Sinabi niya gamit ang mga salitang minsang ginamit ni Mateo, magulo ang pulso. Hindi balanse ang dugo at enerhiya, malamang dahil sa sobrang pagsisinungaling. Habang natatawa at medyo inis, sinubukan niyang tanggalin ang singsing sa daliri ni Mateo, pinipilit siyang aminin kung paano siya sumugod sa panliligaw sa kanya. Habang nagtatrabaho, nagpadala ng mensahe si Mateo kay Isabela upang mag-sorry ng taos-puso sa kanyang mga drama noon. Nagkunwaring mataray si Isabela at sumagot, "Sige, patawad ka na sa pagkakataong ito." Samantala, si Lester ay naatasang mag-organisa ng isang malaking event sa The Pearl Manila, ang forum ng Philippine Traditional Medicine Association. Maliban kay Lester at sa manager, medyo naiinip sina Isabela at Sofia dahil sa teknikal na aspeto ng event. Habang nag-uusap sila tungkol kay Mateo, napaisip si Lester kung dadalo ba ito. Ang event na ito ay prestihiyoso. Kung si Mateo ang maging consultant ko, tiyak na bagay siya, ani Lester. Gaya ng dati, hinintay ni Mateo si Isabela sa bus stop pagkatapos ng trabaho. Ipinaliwanag niya kung bakit bigla siyang naputol sa kanilang tawag kahapon, dahil sa isang emergency case, at ipinakita pa ang video na kuha ng mga kasamahan niya bilang patunay. Nang mabanggit ni Isabela ang tungkol sa forum sa hotel, sinabi ni Mateo na maaaring dumalo si Lolo Armando, ngunit siya mismo ay hindi sigurado dahil abala siya sa ospital. Kinabukasan, tumawag ang direktor ng ospital kay Mateo upang ipaalam na nakuha niya ang pagkakataong magpresenta ng kanyang research project sa nalalapit na forum ng traditional medicine. Inatasan siyang agad na ihanda ang kanyang report. Samantala, sina Miguel at ang mga intern ay nagplano sanang maghapunan matapos ang trabaho. Ngunit nakita nila si Angela Lim na sumakay sa kotse ng isang senior doctor. Naramdaman ni Miguel ang selos at hindi mapakali. Dahil abala sa paghahanda ng kanyang report, hindi nakasama si Mateo kay Isabela sa mga nakagawian nilang date. Sa kabilang banda, nagtipon-tipon sina Isabela, Sofia, at Lester sa kanilang paboritong bar upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa hinaharap. Bagamat handa nang magbitiw sina Isabela at Sofia, si Lester ay nananatiling nagdadalawang isip at pansamantalang nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa hotel. Pagkatapos magawa ang kanyang report, napansin ni Mateo na 9:00 na ng gabi. Nag-text siya kay Isabela ngunit hindi ito sumagot. Nag-alala siya at tumawag kay Lester, na nagsabing matagal nang nakauwi si Isabela. Nagulat si Mateo dahil inakala niyang magpapalipas ng oras si Isabela sa labas. Pagdating ni Mateo sa bahay, ikinagulat niyang makita si Isabela na naghihintay sa sofa. Nakagawa na siya ng isang portrait ni Mateo, at katabi nito ang isang pinatuyong dahon. Nagtanong si Mateo tungkol sa kahulugan ng dahon, ngunit ngumiti lang si Isabela at hindi sumagot. Masaya silang nagbiruan at nagkulitan. Ngunit biglang dumating si Miguel Tan, lasing na lasing dahil sa selos kay Angela. Hinanap niya si Mateo upang maglabas ng sama ng loob.
Dahil dito, napilitan si Isabela na umalis ng maaga upang bigyang daan si Mateo na alagaan si Miguel. Pinilit ni Mateo na manatiling kalmado habang inaalagaan ang kaibigan. Kinabukasan, sinabi ni Mateo kay Miguel na pinalitan na niya ang password ng kanyang pinto at huwag na itong basta-basta pumunta sa bahay niya. Gayunpaman, matapos ang paninita, mahinahon pa rin niyang pinayuhan si Miguel na huwag agad mag-isip ng masama at alamin muna ang katotohanan bago magselos. Sa mga sumunod na araw, parehong naging abala sina Mateo at Isabela sa kanilang trabaho at mga personal na plano. Ginamit ni Mateo ang portrait na iginuhit ni Isabela bilang kanyang profile picture sa Viber, na labis na ikinatuwa ni Isabela. Sa katapusan ng linggo, si Isabela ang nagpunta sa bahay ni Mateo. Magkasama silang nagtrabaho ng tahimik ngunit puno ng pagkakaunawaan. Si Mateo ay nagsusulat ng research paper, habang si Isabela naman ay nag-aaral ng German. Tila nag-e-enjoy sila sa bawat sandali ng kanilang pagsasama. Nagbiro si Mateo kung pwedeng magpalipas ng gabi si Isabela sa kanyang bahay. Tumugon si Isabela ng pabiro rin, sinasabing, depende sa performance mo, at sabay na itanong kung ano ang inatupag niya sa mga nakaraang araw. Tumanggi si Mateo na sabihin at sinabing hintayin na lang niya ang resulta. Sa ospital, nag-ipon ng lakas ng loob si Miguel upang tanungin si Angela tungkol sa pagsakay nito sa kotse ng isang senior doctor. Ipinaliwanag ni Angela na nagkataon lang na pareho sila ng ruta pauwi. Nakahinga ng maluwag si Miguel, ngunit nang tanungin niya ito para maghapunan, magalang siyang tinanggihan ni Angela dahil abala siya. Nang malaman niyang lilipat ng trabaho si Angela sa ibang lungsod sa susunod na linggo, muli siyang nakaramdam ng lungkot. Samantala, ang research project ni Mateo ay napili upang ipresenta sa Asia Pacific Health Summit na gaganapin sa Manila. Ibinahagi niya ang magandang balita kay Isabela at inimbitahan siya sa isang espesyal na hapunan upang makabawi sa mga nawalang oras ng kanilang pagsasama. Labis na natuwa at ipinagmamalaki ni Isabela si Mateo, sabay silang naglakad sa kalye, hawak kamay, punong-puno ng pagmamahalan. Sa araw ng Health Summit, sinamahan ni Lolo Armando si Mateo sa venue, ang The Pearl Manila Hotel. Habang nasa daan, naalala ni Lolo Armando si Antonio Santos, isang kilalang cardiologist at ama ni Mateo, na dadalo rin sa summit. Pinaalalahanan niya ang apo, kung may pagkakataon, subukang makipag-usap sa tatay mo. Ang hindi pagkakaunawaan ng mag-ama ay dapat maresolba. Abala ang The Pearl Manila sa mga huling paghahanda para sa summit, na siniguradong magiging matagumpay ang event. Pagpasok ni na Lolo Armando at Mateo sa lobby, nakita nila si Isabela na nag-oorganisa ng mga tauhan. Nagkatinginan ang dalawa at nagpalitan ng matatamis na ngiti. Naroon din si Dr. Reyes, dating mentor ni Mateo, na natuwa sa kanilang pagkikita. Bago magtungo sa venue, binati niya si Isabela at sinabing napakaganda niya sa araw na iyon, bagay na nagpasaya sa kanya. Habang tinatanggap ang mga delegado, hindi inaasahan ni Isabela na makilala si Antonio Santos. Magalang niya itong inihatid sa registration table. Di nagtagal, si Lolo Armando, bilang isa sa mga honorary speakers, ay nagbigay ng pambungad na talumpati. Nag-text si Antonio kay Mateo, nagtatanong kung libre siya para mag-lunch. Ngunit abala si Mateo sa pakikipagkita kay Lolo Armando at ilang eksperto sa traditional medicine. Habang nag-iisa si Antonio sa restaurant ng hotel, nakita niya sina Mateo at Isabela na magkasama sa isang sulok ng lobby, tila magiliw na nag-uusap. Sa puntong iyon, tila naisip ni Antonio ang tunay na relasyon ng dalawa. Pagkatapos ng maikling pag-uusap kay Mateo, bumalik si Isabela sa kanyang trabaho. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niyang si Antonio Santos, ang kilalang cardiologist na kanyang tinanggap kanina, ay walang iba kundi ang ama ni Mateo. Habang nagtatrabaho, napansin ni Isabela si Mateo na mag-isa at nakatingin sa mga halaman na nakadekorasyon sa lobby. Masaya siyang lumapit sa kanya.
Sinabi ni Mateo na gusto niyang hintayin si Isabela matapos ang trabaho upang ihatid siya pauwi, ngunit kinailangan ni Isabela na mag-overtime. Nagpakita si Mateo ng lungkot at nagpaalam na magkita na lang sila kinabukasan. Ngunit ayaw ni Isabela na maghintay pa ng isang araw bago sila magkita, kaya't pabirong sinabi niya na magkita sila mamayang gabi pagkatapos ng trabaho. Labis na natuwa si Mateo sa narinig. Nagbiro siyang hahalikan si Isabela, ngunit dahil nasa lugar ng trabaho sila at maraming tao, mabilis siyang itinulak ni Isabela palayo, sabay utos na, magpanatili ng distansyang 10 metro. Natawa si Mateo sa pagiging cute ng kanyang nobya. Bumalik si Isabela sa kanyang trabaho, puno ng kasiyahan at pananabik para sa kanilang date mamayang gabi. Alam niya na kahit marami pang hamon ang darating, lalo na ang kanyang nalalapit na pag-aaral sa ibang bansa, ang presensya ni Mateo ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at tiwala upang harapin ang lahat. Ang pagmamahalan nila, katulad ng mga halamang gamot sa hardin, ay nangangailangan ng oras at pag-aalaga upang magbunga ng maganda, ngunit tiyak na mamumulaklak ito ng buong ningning. Pagbalik ni Isabela sa lobby ng hotel, nagkataon niyang nakita si Antonio Santos, ang ama ni Mateo. Tinanong siya ni Antonio tungkol sa relasyon nila ng kanyang anak. Nang malaman niya na si Isabela ang nobya ni Mateo, labis siyang natuwa at nagulat. Hindi kayo magkapareho ng propesyon, pero nagkakilala pa rin kayo, tunay na kapalaran, ani Antonio. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga alalahanin, si Mateo ay nasa oncology, tulad ko. Malaki ang pressure sa larangang iyon. Sana matulungan mo siya at maipakita ang iyong suporta. Ngumiti si Isabela at sumagot, huwag po kayong mag-alala. Mateo ay napakatalino at may matibay na personalidad. Lagi niyang alam kung ano ang gusto niya at kung paano ito makakamit. Kinagabihan, tulad ng nakagawian, pumunta si Isabela sa bahay ni Mateo para sa hapunan. Habang kumakain, tinanong niya si Mateo, bukod sa pagpili mo ng traditional medicine, may iba pa bang dahilan kung bakit lumala ang tensyon ninyo ng iyong ama? Tumahimik si Mateo saglit bago ikwento ang nakaraan. Ang kanyang mga magulang ay nagkakilala noong kolehiyo, nagpakasal, at nagkaroon siya. Ngunit noon, bata pa ang kanyang ama at hindi pa handang magdala ng responsibilidad sa pamilya. Nang matanggap ang offer para sa graduate studies sa Manila, hinikayat ng kanyang ama ang ina na sumama sa kanya sa lungsod. Ngunit pagdating sa Manila, ang ama ay nag-focus lamang sa pag-aaral at pananaliksik, halos walang oras para sa pamilya. Ang kanyang ina, bukod sa pagtatrabaho, ay mag-isang nag-alaga kay Mateo. Dahil sa labis na pagod at stress, nagkaroon ng cancer ang kanyang ina at pumanaw noong siya ay nasa maagang edad na 40. Pagkatapos marinig ang kwento, labis na nalungkot at naawa si Isabela kay Mateo. Hindi niya alam kung paano siya maaliw ng tama. Upang maibsan ang lungkot, mabilis niyang binago ang paksa. Bukas may photoshoot ako para sa profile ng application ko sa pag-aaral sa ibang bansa. Tulungan mo akong pumili ng magandang damit, ha? Kinabukasan, dumalo si Mateo sa forum ng Philippine Traditional Medicine sa The Pearl Manila Hotel. Suot niya ang isang maayos na suot at may dalang maliit na kahon ng regalo. Bago siya umakyat sa entablado para magpresenta, lumapit ang kanyang ama, si Antonio, at tahimik na tumango bilang suporta. Si Isabela, na nasa audience, ay kinunan ng video ang confident na presentasyon ni Mateo gamit ang kanyang cellphone. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagmamalaki at paghanga sa nobyo. Ang presentasyon ni Mateo ay tumanggap ng mataas na papuri mula sa mga eksperto at kasamahan. Si Antonio, na nakikinig mula sa audience, ay nagsimulang tanggapin ang talento at landas na pinili ng kanyang anak. Matapos ang presentasyon, nakatanggap si Mateo ng isang maliit na painting ng isang asul na tulip. Agad niyang naisip na si Isabela ang nagbigay nito. Mabilis niyang hinanap si Isabela sa gitna ng mga tao at niyakap siya ng walang pag-aalinlangan. Pinuri ni Isabela si Mateo, ang galing mo ngayon, ha? Pagkatapos,
Ikinwento niya ang pagkikita nila ni Antonio at ang naramdaman niyang pagmamalasakit nito para kay Mateo. Kaya, dagdag niya, mag-dinner tayong tatlo mamaya. Gusto ko ring makilala ng maayos si Tito. Bagamat nag-aalangan si Mateo, dumaan si Antonio at pinuri ang presentasyon ng anak. Sinabi niya na umaasa siyang magagamit ang research ni Mateo upang makatulong sa maraming pasyente. Nang magpaalam si Antonio, mabilis na nagpasya si Isabela na kumbinsihin si Mateo na imbitahan ang kanyang ama sa hapunan. Sa kanyang sorpresa, pumayag si Antonio ng masaya. Kinagabihan, naghapunan ang tatlo sa isang eleganteng Filipino restaurant. Masayang ikinwento ni Isabela kung paano, ginamo, ni Mateo ang problema niya sa insomnia gamit ang mga pagkain na may halamang gamot. Sa video call, sumali si Lolo Armando at pabirong ikinwento ang mga nakakatuwang detalye ng kanilang pagkakakilala. Sa gitna ng banter ng maglolo, parehong nahiya sina Mateo at Isabela. Nang dumating ang dessert, ginataang bilo-bilo, biglang nagbago ang ekspresyon ni na Mateo at Antonio. Ang dessert na ito ay paborito ng ina ni Mateo noong bagong lipat siya sa Manila. Isang pagkain na puno ng masasaya ngunit malulungkot na alaala. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang tinanong ni Antonio, kailan niyo balak magpakasal? Nag-aalala si Mateo na mahirapan si Isabela sa tanong, kaya mabilis siyang sumagot, isa ay mag-aaral pa sa ibang bansa, Dad. Gusto ko munang maghintay hanggang makabalik siya bago namin ito pag-isipan. Sinang-ayunan ni Lolo Armando. Ang mga kabataan ngayon ay may ibang pananaw. Ang pag-ibig ay isang damdamin, ngunit ang kasal ay isang responsibilidad, isang mahalagang desisyon sa buhay. Dahil sa suporta ng kanyang ama at lolo, nagkatinginan sina Mateo at Isabela at ngumiti ng magaan. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Mateo ang kanyang ama sa sasakyan. Nagpahayag si Antonio ng paghingi ng paumanhin sa kanyang tanong tungkol sa kasal at hiniling kay Mateo na ipaliwanag ito kay Isabela. Nakikita ko na si Isabela ay isang mabuting tao, sabi niya. Dapat mong pahalagahan ang iyong kaligayahan. Tungkol sa landas mo sa traditional medicine, hindi na ako tutol. Susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. Labis na natuwa si Mateo sa mga sinabi ng kanyang ama. Nagpasalamat siya sa wakas na tanggap na nito ang kanyang piniling landas. Sa daan pa uwi, tinanong ni Isabela si Mateo tungkol sa ginataang bilo-bilo. Ipinaliwanag ni Mateo na dati, laging nagluluto ng dessert na iyon ang kanyang ina para sa kanyang ama, ngunit madalas itong hindi nakakauwi o nauuwi ng huli. Gusto niyang ipatikim muli ang dessert sa kanyang ama upang maibalik ang alaala ng nakaraan at ang mga bagay na nawala. Pagkatapos, inilabas ni Mateo ang isang bracelet na gawa sa berdeng jade at isinabat ito sa kamay ni Isabela. Ito ay alaala mula sa aking ina, sabi niya. Labis na naantig si Isabela, at tinanong kung bakit niya ito ibinigay sa kanya ngayon. Tumingin si Mateo ng diretso sa kanyang mga mata at sinabing, dahil mahal kita. Nagyakap silang dalawa sa gitna ng maliwanag na kalye ng Manila. Pag-uwi, ipinakita ni Isabela ang bracelet sa kanyang mga magulang. Pinuri nila ang kagandahan ng bracelet at sinabing bagay na bagay ito sa kanya. Habang tinitingnan ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang, naramdaman ni Isabela ang init sa kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Isabela sa airport upang magpaalam kay Antonio. Nagpasalamat si Antonio sa kabutihan ni Isabela at humingi ng tawad sa kanyang tanong tungkol sa kasal noong gabi. Samantala, nagplano ang mga magulang ni Isabela na magkampang sa Tagaytay ng 2 araw at iniwan siyang mag-isa sa bahay. Kinagabihan, nagkita si Isabela at ang kanyang mga kaibigan upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa hinaharap matapos magbitiw sa trabaho. Sa isang tabi, nag-usap sina Mateo at Lester. Tinanong ni Lester si Mateo tungkol sa nalalapit na pag-aaral ni Isabela sa ibang bansa. Sumagot si Mateo, basta't iyon ang gusto niya, palagi ko siyang susuportahan. Sa daan pa uwi, ramdam ni Isabela ang labis na kasiyahan.
Hindi lamang niya natupad ang pangarap na makapag-aral sa ibang bansa, kundi nakuha rin niya ang pagmamahal ni Mateo, pati na ang pagsang-ayon ni na Lolo Armando at Antonio. Pagdating sa bahay, doon lang napansin ni Isabela na naiwan niya ang susi sa bag na nasa opisina. Agad siyang tumawag sa ina para tanungin ang tungkol sa ekstrang susi, ngunit sinabi ng kanyang ina na ang may hawak nito ay sumama rin sa kampang. Wala siyang magawa kundi tumawag kay Sofia para humingi ng tulong, ngunit sa huli, napagdesisyonan niyang pansamantalang pumunta sa bahay ni Mateo. Nang malaman ni Sofia ang sitwasyon, pabirong nag-text siya, "Inaantok na ako, hindi na ako makakapunta. Bahala ka na dyan." Dahil wala nang ibang opsyon, napilitan si Isabela na magpalipas ng gabi sa bahay ni Mateo. Si Mateo naman ay maingat na naghanda ng mga gamit at inayos ang higaan para sa kanya. Habang nagsusuklay ng buhok si Isabela sa banyo, pumasok si Mateo at nag-alok ng tulong. Hindi napigilan ni Mateo ang sarili nang makita ang kaakit-akit na itsura ni Isabela na may basang buhok, kaya't yumuko siya upang halikan ito. Hindi rin tumanggi si Isabela at tinugon ang halik ni Mateo ng may init. Ang gabing iyon ay naging espesyal para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, si Mateo ang unang nagising. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabela at niyakap ito habang mahimbing pa rin ang tulog. Nang gumalaw si Isabela at sinabing kulang pa ang tulog niya, pabirong inalala ni Mateo ang nangyari noong gabi, dahilan para mamula si Isabela at mahinang hampasin ang dibdib ni Mateo. Habang nag-aayos si Isabela, inalok ni Mateo na samahan siya sa isang maliit na lakad upang bumili ng mga gamit pang araw-araw at ilang bagong pajama. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa supermarket upang mamili ng pagkain. Nang makita ni Mateo na nag-aalangan si Isabela sa pagitan ng dalawang produkto, agad niyang binili ang pareho para sa kanya. Pagkatapos, dinala niya si Isabela sa tindahan ng mga damit pang tulog. Nang pumili si Isabela ng pajama na medyo konserbatibo, pabirong nagpakita si Mateo ng bahagyang pagkadismaya. Habang pauwi sila dala ang mga pinamili, dumating din ang mga magulang ni Isabela mula sa kampang. Nagkita sila sa lobby ng kondo, at masayang inimbitahan ng mga magulang ni Isabela si Mateo na sumama sa hapunan mamaya. Napansin ni Mrs. Reyes ang dami ng pinamili nila, kaya tinanong niya kung para saan ang mga iyon. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Mateo, "Mga gamit po namin ito. Mamaya po dadalhin ko sa bahay ko." Ang sagot na ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Isabela at sa kanyang mga magulang. Nilinaw ni Isabela ang sitwasyon, ipinaliwanag na naiwan niya ang susi kaya't napilitan siyang magpalipas ng gabi sa bahay ni Mateo. Lalong nagulat ang mga magulang ni Isabela, ngunit nagpaalam na lamang sila upang maghanda ng hapunan. Pagdating sa bahay, agad na senita ni Isabela si Mateo dahil sa kanyang pagkakamali sa pagsabi ng impormasyon. Nang makarating sila sa pinto ng kondo, nagulat si Isabela nang makita ang bagong electronic lock na ipinalit sa lumang lock. Sinabi ni Mrs. Reyes na subukan niyang ilagay ang kanyang birthday bilang password, ngunit hindi ito gumana. Tumawa ang kanyang ama at sinabing si Mateo ang maglagay ng kanyang birthday. Nang ilagay ni Mateo ang kanyang birthday, bumukas ang pinto. Paliwanag ng mga magulang ni Isabela, ipinalagay nila ang bagong lock upang mas madali para sa kanilang anak na manatili sa bahay ni Mateo. Kinabukasan, habang pumapasok sa trabaho, masayang-masaya si Mateo, dahilan para magtaka ang mga tao sa ospital. Si Isabela naman ay labis na naguguluhan sa setup ng kanyang mga magulang, kaya't kinailangan niyang harapin ang mga tanong na puno ng mali siya mula kina Sofia at Lester. Kinagabihan, dahil hindi alam ang bagong password ng pinto, napilitan si Isabela na muling magpalipas ng gabi sa bahay ni Mateo. Tinulungan niya si Mateo na maglagay ng moisturizer bago matulog. Pabirong sinabi ni Mateo, "Hindi na kailangan, mas bata pa rin ako kaysa kay Dr. Reyes." Sumagot si Isabela, "Mas mabuti kung ikumpara mo ang sarili mo kay Miguel Tan." Pagkatapos,
hinalikan niya si Mateo ng marahan. Agad namang sumunod si Mateo at hinayaan siyang maglagay ng moisturizer. Kinabukasan, dumalo si Mateo sa defense ng mga graduate student sa traditional medicine. Maraming estudyante, lalo na ang mga babae, ang hindi mapigilan ang paghanga sa gwapong batang judge. Matagumpay ang defense, at binati ni Mateo si Angela Lim para sa kanyang excellent na pagtatapos. Sinabi ni Angela na lilipat siya sa Cebu upang magpatuloy sa mas malalim na pananaliksik. Nang marinig ito ni Miguel, labis siyang nalungkot. Napansin ni Mateo ang reaksyon ni Miguel, kaya't sinenyasan niya itong habulin si Angela. Matapos mag-alinlangan, tumakbo si Miguel upang ipahayag ang kanyang damdamin. Bagamat magalang na tinanggihan ni Angela ang kanyang alok, gumaan ang pakiramdam ni Miguel dahil nailabas niya ang kanyang nararamdaman. Sa hapon, nagpunta sa palengke ang ama ni Isabela at nagkataong nakita si Lolo Armando sa parke. Inimbitahan niya si Lolo Armando na pumunta sa bahay. Sa bahay, masayang ipinakita ni na Mr. at Mrs. Reyes ang mga lumang larawan ni Isabela noong bata pa. Pag-uwi ni Isabela mula sa trabaho, nagulat siya nang makita si Lolo Armando sa kanilang bahay. Mas lalo siyang nagulat nang makita si Mateo sa kusina, nakasuot ng apron at nagluluto. Pumasok si Isabela sa kusina upang biruin si Mateo. Nang dumating ang kanyang ama, mabilis siyang nagpaalam na kukuha ng tubig, habang si Mateo naman ay bumalik sa pagluluto. Pagkatapos ng masayang hapunan, magkasamang naghugas ng pinggan sina Mateo at Isabela. Sinamantala ni Lolo Armando ang pagkakataon upang suriin ang pulso ni Mrs. Reyes. Napansin niya ang ilang hindi pangkaraniwang senyales sa kalusugan ng ginang, ngunit hindi niya ito sinabi agad. Payo niya, mas mabuti kung magpa-check up si Mrs. Reyes para makasigurado. Kinabukasan, opisyal nang nag-resign si Isabela sa The Pearl Manila. Pagkatapos ng trabaho, sinundo siya ni Mateo gaya ng nakasanayan. Dahan-dahan niyang inuwi ang kanyang mga gamit mula sa opisina. Napansin ni Mateo ang isang commemorative pen ng hotel sa mesa ni Isabela, kaya't kinuha niya ito at sinabing, sikat ang pen na ito sa ospital. Itago ko muna, baka may makakilala. Dagdag niya, bukod sa trabaho sa ospital, tatanggapin niya ang offer na maging visiting lecturer sa isang universidad. Gusto niyang hilingin ang pen na iyon bilang swerte para sa kanyang bagong trabaho, at para na rin hindi masyadong mami si Isabela habang nasa ibang bansa siya. Habang kumakain ng merienda kasama sina Sofia at Lester, nakatanggap si Isabela ng mensahe mula sa isang dating kliyente na naghahanap ng pribadong villa sa Manila para sa isang sikat na Korean actor na mag-show shooting sa Pilipinas. Nang makita ang larawan ng aktor, agad itong nakilala ni Sofia bilang bida sa drama na kasalukuyan niyang pinapanood. Kinagabihan, pinilit ni Sofia si Isabela na panoorin ang drama upang ma-appreciate ang kagwapuhan ng aktor. Si Lester naman, na naiinggit, pabirong sinabi, wala namang espesyal, mas pogi pa rin kami. Dahil dito, sabay siyang pinalaya sa kusina ng dalawang babae upang magluto dahil sa kasalanang pagiging gato, gen etc. Pagkatapos kumain, nakita ni Isabela si Mateo na nanunood ng parehong Korean drama sa laptop. Tinanong niya kung bakit ito nanunood. Ngunit laking gulat niya nang purihin ni Mateo ang kagandahan ng female lead. Agad na napansin ni Mateo ang maling sinabi niya, kaya tumahimik na lamang. Nang makita ang eksenang kab-idan, pagpadyak ng kamay sa pader, ng male lead sa female lead, sinubukan itong gayahin ni Mateo kay Isabela. Ngunit bigla siyang nagulat nang lumingon si Isabela, dahilan para mabilis niyang bawiin ang kanyang kamay at umalis. Kinabukasan, dahil day off, inayos ni Isabela ang kanyang mga dokumento bilang paghahanda sa pag-aaral sa ibang bansa. Natagpuan niya ang isang lumang kahon sa itaas ng cabinet na may lamang savings account at bank card na matagal nang inihanda ng kanyang mga magulang. Naalala niya kung paano nag-alala ang kanyang ina noon tungkol sa pag-aaral niya sa ibang bansa,
kaya't labis siyang naantig sa pagiging maalalahanin ng kanyang mga magulang. Habang itinatago ang kahon, dumating ang kanyang ina mula sa check-up. Agad siyang tinanong ni Isabela tungkol sa resulta. Sinabi ng kanyang ina na kailangan pang maghintay ng mas detalyadong ulat, ngunit sa pangkalahatan ay maayos ang kanyang kalusugan. Gayunpaman, ito ay upang hindi mag-alala si Isabela. Ang totoo, mayroon ng preliminary result, at itinago ito ni Mrs. Reyes sa cabinet sa kusina upang huwag ipakita kay Isabela. Pagkatapos, lihim na pumunta si Mrs. Reyes sa ospital upang ipakita ang resulta kay Mateo. May sinabi ang doktor na parang may problema sa kaliwang bahagi ng dibdib. Mukhang hindi maganda ang ekspresyon ng doktor, kaya't medyo nag-aalala ako, sabi niya. Sinuri ni Mateo ang resulta at pinayuhan siyang magpa-examine pa para makasigurado. Tinulungan siya ni Mateo na magpa-schedule ng mas detalyadong pagsusuri sa tulong ng isa niyang kasamahan. Nang magtanong si Isabela sa text, nais sanang sabihin ni Mateo ang totoo ngunit nag-alinlangan siya dahil ayaw niyang mag-alala si Isabela. Maya-maya, lumabas na ang resulta ng mas detalyadong pagsusuri. Natuklasang may tumor, maaaring benign ngunit hindi rin maalis ang posibilidad na malignant. Pinayuhan ni Mateo si Mrs. Reyes na pag-usapan ito sa pamilya bago magdesisyon sa biopsy. Matapos mag-isip, pumayag si Mrs. Reyes na magpa-opera upang matukoy ang kalikasan ng tumor. Inischedule ang operasyon sa makalawa. Pinayuhan ni Mateo si Mrs. Reyes na ipaalam ito sa kanyang asawa at kay Isabela, ngunit tumanggi si Mrs. Reyes dahil ayaw niyang dagdagan ang stress ni Isabela bago siya umalis. Kung benign ito, magiging walang saysay ang pag-aalala niya. Kung malignant ito, hindi na itinuloy ni Mrs. Reyes ang kanyang sinabi. Hiniling niya kay Mateo na panatilihing lihim ang sitwasyon. Bagamat mahirap, nangako si Mateo na tutuparin ang hiling ni Mrs. Reyes. Pagkatapos umuwi, sinabi ni Mrs. Reyes ang totoo sa kanyang asawa. Pinilit ni Mr. Reyes na manatiling kalmado habang inaalo ang kanyang asawa, kahit na sa loob ay labis din siyang nag-aalala. Kinagabihan, nagkunwari ang mag-asawa kay Isabela na may biglaang seminar si Mrs. Reyes sa isang kalapit na lungsod, at si Mr. Reyes ay nag-adjust ng kanyang schedule upang samahan ang asawa, na parang isang maikling bakasyon. Walang pagdududa si Isabela sa kanilang sinabi. Kinabukasan, pumunta sina Mr. at Mrs. Reyes sa ospital upang magpa-admit. Ipinakilala ni Mateo si Dr. Chu, isang eksperto sa surgical oncology, upang pangasiwaan ang kaso ni Mrs. Reyes. Sinuri ni Dr. Chu ang kalagayan ni Mrs. Reyes at pinayuhan siyang huwag masyadong mag-alala, magpahinga, at maghanda para sa operasyon kinabukasan. Hiniling ni Mrs. Reyes kay Mateo na samahan si Isabela sa mga susunod na araw habang nasa ospital sila. Mabilis na naganap ang operasyon. Sa buong panahon, nasa tabi ni Mr. Reyes si Mateo sa waiting room. Lumabas si Dr. Chu pagkatapos ng operasyon upang magbigay ng balita, ang tumor ay malignant, breast cancer, ngunit sa kabutihang palad ay natuklasan ito sa maagang yugto at wala pang metastasis. Ipinaliwanag niya na may dalawang opsyon para sa susunod na operasyon, breast conserving surgery o total mastectomy. Pinili ni na Mr. Reyes at Mateo ang breast conserving surgery upang mabawasan ang epekto sa mental at pisikal na kalusugan ni Mrs. Reyes. Pinayuhan ni Dr. Chu si Mr. Reyes na huwag masyadong mag-alala dahil sa maagang pagkakatuklas, positibo ang prognosis. Matapos ang operasyon, binisita ni Mateo si Mrs. Reyes at sinabing magpahinga siya ng ilang araw bago ma-discharge. Sa loob ng 2 linggo, lalabas ang detalyadong resulta ng histopathological analysis, na gagamitin upang matukoy ang susunod na hakbang sa paggamot, chemotherapy, radiation therapy, o hormone therapy. Nag-aalala si Mrs. Reyes tungkol sa posibilidad ng chemotherapy o radiation therapy, takot siyang mawala ng buhok at mahirapang kumain.
Pinayuhan siya ni Mateo na huwag masyadong mag-isip ng negatibo dahil makakaapekto ito sa kanyang recovery. Nangako si Mateo na, bilang isang oncologist, gagawin niya ang lahat upang makahanap ng pinakaangkop na treatment plan para sa kanya. Matapos magbigay ng race ATA, bumalik si Mateo upang sunduin si Isabela para mag-dinner. Napansin ni Mateo na medyo malungkot si Isabela dahil hindi madalas sumagot ang kanyang mga magulang sa mga text, iniisip niyang baka sobrang saya nila sa kanilang bakasyon, kaya nakalimutan siya. Bagamat nakaramdam ng guilt si Mateo sa pagtatago ng sitwasyon, wala siyang magawa dahil sa kanyang pangako kay Mrs. Reyes. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagkukwento kay Lester, pinayuhan siya ng kaibigan, Mateo, hindi maganda ang patuloy na pagtatago. Isa sa mga pinakamalapit na tao sa kanyang ina. Kung hindi mo sasabihin, maaaring magdusi siya sa hinaharap dahil hindi siya nakasama sa pinakamahirap na panahon ng kanyang ina. Mas mabuti pang malaman niya ngayon kaysa magsisi siya sa huli. Bagamat tama ang payo, nag-alinlangan pa rin si Mateo kung paano niya ito sasabihin kay Isabela. Samantala, natapos na ni Isabela ang pag-aayos ng kanyang mga gamit at nagpaalam na sa mga kaibigan sa The Pearl, Manila. Habang inaasikaso ang huling mga dokumento para sa visa, naisip niyang dumaan sa ospital upang bisitahin si Mateo dahil malapit lang ito sa lugar. Sa oras na iyon, nasa ospital si Mateo kasama ang mga magulang ni Isabela upang tulungan sila sa discharge process. Hindi inaasahan ni Mrs. Reyes na makita ni Isabela ang tatlo sa kanila sa lobby ng ospital. Pagkaalis ng taxi na sinakyan ng kanyang mga magulang, tinawag ni Isabela si Mateo sa likod ng ospital upang mag-usap. Habang iniisip ang kakaibang kilos ng kanyang mga magulang at ni Mateo nitong mga nakaraang araw, hindi na napigilan ni Isabela ang sarili at diretsyong tinanong, may sakit ba si Mama? Hindi na makapagtago si Mateo, kaya't inamin niya ang buong sitwasyon. Nang marinig ang sinabi ni Mateo, parang nabagsakan ng langit si Isabela. Labis siyang natakot at nagalit kay Mateo dahil itinago nito ang mahalagang impormasyon. Alam mo ba kung gaano ako natakot matapos marinig ang lahat ng ito? Galit na sabi ni Isabela. Humingi ng paumanhin si Mateo at sinubukang ipaliwanag ang dahilan. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Isabela at umalis na lamang. Bumalik si Mateo sa kanyang opisina na mabigat ang loob. Naalala niya ang kanyang ina na dating lumaban din sa cancer, at ang sitwasyon ni Mrs. Reyes ay nagdala ng masakit na alaala. Pagkatapos ng shift, sinubukan niyang tawagan si Isabela ngunit hindi ito sumagot. Nang tawagan niya si Sofia, nalaman niyang magkasama ang dalawa. Pinayuhan ni Sofia si Isabela, magtiwala ka kay Mateo. Isa siyang oncologist, at sinasabi niyang maayos ang sitwasyon ng mama mo. Huwag kang masyadong mag-alala. Pagkatapos ng usapan, dumating si Mateo upang sunduin si Isabela. Maingat niyang ipinaliwanag, pagkatapos ng operasyon, gusto ng mama mo na hintayin ang final results bago sabihin sa iyo. Bilang doktor, obligasyon kong igalang ang pasya ng pasyente, kaya't kailangan kong itago ito. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang mama ko, pumanaw din dahil sa cancer. Noon, pagkatapos ng klase, palagi akong tumatakbo sa ospital para makasama siya. Dahil sa paliwanag ni Mateo, unti-unting nawala ang galit ni Isabela. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang naging reaksyon. Pasensya na, Mateo. Masyado lang akong nag-aalala kaya't naging emosyonal ako, sabi niya. Nagyakap ang dalawa bilang tanda ng pagkakasundo, pagkatapos ay umuwi ng magkasama. Pagdating sa bahay, iniwan ni Mateo si Isabela upang makasama ang kanyang pamilya. Pagdating ni Isabela, sinubukan ni Mrs. Reyes na magpanggap na maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit nakita ni Isabela ang drainage bottle sa tabi ng kama ng ina, na nagbigay ng clue sa totoong sitwasyon. Sinabi ni Isabela sa kanyang mga magulang na alam na niya ang lahat. Nang makita ang drainage bottle, hindi napigilan ni Isabela ang kanyang mga luha. Magkayakap ang buong pamilya,
nagpalakas ng loob sa isa't isa, at nangakong magtutulungan upang malampasan ang hamon. Sa mga susunod na araw, nagtutulungan ang pamilya sa pag-aalaga kay Mrs. Reyes. Madalas siyang bumisita sa herbal garden ni Lolo Armando upang mag-ehersisyo at makipag-usap. Si Isabela naman ay patuloy na nag-iisip kung itutuloy ang pag-aaral sa ibang bansa o manatili sa tabi ng kanyang ina. Halos buong araw siyang nagmumuni-muni. Kinagabihan, nagtipon ang dalawang pamilya para sa hapunan. Tinanong ni Lolo Armando si Isabela tungkol sa kanyang plano sa pag-aaral. Sinabi ni Isabela na hinihintay pa niya ang visa at inaasahan ang pag-alis sa Oktubre. Dumating ang resulta ng biopsy ni Mrs. Reyes. Tumakbo si Mateo sa laboratory upang kunin ang ulat. Nang makita niyang luminal A ang uri ng breast cancer, na may maganda at positibong prognosis, gamaan ang kanyang pakiramdam. Agad niyang ibinalita ang magandang balita sa pamilya ni Mrs. Reyes. Ipinaliwanag niya na maagang natuklasan ang tumor, at mataas ang tsansa ng paggaling. Ipinakita niya ang dalawang opsyon para sa treatment, concentrated radiation therapy sa loob ng 15 araw, o hormone therapy na mas matagal ngunit hindi nangangailangan ng madalas na pagpunta sa ospital. Pinili ni Mrs. Reyes ang hormone therapy upang manatili sa bahay kasama ang pamilya. Kinabukasan, sinamahan ni Isabela ang kanyang ina sa ospital para sa unang session ng hormone therapy. Kahit medyo pagod, nagpakita si Mrs. Reyes ng lakas upang hindi mag-alala ang kanyang anak. Sa hapon, habang nag-aaral magluto si Isabela ng mga pagkain para sa ina, nakatanggap siya ng email mula sa Swiss Embassy na aprobado na ang kanyang visa. Dumating si Mateo upang tumulong sa paglilinis ng kusina. Napansin niya ang envelope mula sa embahada sa basurahan ngunit hindi niya ito binanggit. Nang gabi, maingat niyang tinanong si Isabela tungkol dito. Malungkot na sinabi ni Isabela, nagdesisyon na akong hindi na mag-aaral sa ibang bansa. Sa mga nangyari, mas mabuti na manatili ako sa tabi ng mama ko. Naghanap na rin ako ng bagong trabaho dito sa Manila. Niyakap ni Mateo si Isabela at mahinahong sinabi, huwag kang masyadong mag-alala sa mama mo. Nandito kami para alagaan siya. Tungkol sa pag-aaral, dati sinabi mo na gusto mong makita ang mundo upang malaman ang tunay mong nais. Isa itong magandang pangarap at pagkakataon. Ano man ang maging desisyon mo, palagi akong nasa likod mo para sumuporta. Ang panahon ay mabilis na lumipas, tulad ng mga dahon ng taglagas na nahuhulog. Hindi na mamalayan, ilang buwan na ang nakalipas. Natapos na ni Mrs. Reyes ang kanyang radiation therapy, o nasanay na sa hormone therapy. Malaki ang naging pag-unlad ng kanyang kalusugan. Isang gabi, tinawag niya si Isabela at tinanong tungkol sa visa. Ipinakita ni Isabela ang visa sa kanyang ina. Alam ni Mrs. Reyes na ayaw umalis ng anak para mag-aral sa ibang bansa dahil nag-aalala ito para sa kanya. Hinawakan ni Mrs. Reyes ang kamay ni Isabela at mahinahon na sinabi, tagumpay ang operasyon ko, at maganda ang takbo ng paggamot. Bukod pa rito, nandyan si Mateo para alagaan ako, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Ang mga cancer cells, hindi mawawala dahil lang sa pananatili mo dito. Noong una mong sinabi sa akin ang pangarap mo na mag-aral sa ibang bansa, kitang-kita ko ang liwanag sa iyong mga mata. Kung ngayon ay pipiliin mong isuko ang pangarap na iyon dahil sa akin, magkakaroon ako ng malaking panghihinayang. Ayaw kong maging balakid sa daan mo. Niyakap ni Mrs. Reyes si Isabela at sinabi, pangako mo sa akin, pupunta ka sa ibang bansa at mamuhay ng masaya, ha? Ilang araw pagkatapos, nagsimula na si Mateo sa kanyang unang klase sa unibersidad. Suot ang puting polo at maayos na kurbata, tumayo siya sa harap ng klase bilang isang propesor. Dumalo si Isabela bilang tagapakinig, at hindi niya naiwas ang kiligin sa itsura ni Mateo. Bago magturo, tinulungan pa niya itong ayusin ang kurbata, saka nagpaalam. Naging maayos ang klase ni Mateo.
May ilang estudyanteng babae ang naglakas loob na humingi ng numero ng telepono ng gwapong propesor, ngunit magalang silang tinanggihan ni Mateo. Sa halip, ipinakita niya ang singsing na bigay ni Isabela na suot niya sa kanyang gitnang daliri at pabirong sinabi, "May girlfriend na ako." Dagdag pa niya, "Kung may mga tanong tungkol sa akademiko, maaari kayong makipag-ugnayan kay Miguel Tan, ang aking assistant, para sa anumang kailangan." Hindi na maalayan, dumating na ang araw ng pag-alis ni Isabela. Bago ang kanyang flight, nagtipon ang pamilya para sa isang masayang farewell dinner. Pagkatapos, tinulungan ni Mateo si Isabela sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Sinabi ni Isabela, "Huwag ka nang pumunta sa airport bukas, Mateo. Takot akong makita ka at baka hindi ko kayainang umalis." Dagdag pa niya, gusto niyang manatili sa bahay kasama ang kanyang mga magulang sa huling gabi. Bagamat nalungkot si Mateo, sumunod siya sa hiling ni Isabela. Pag-uwi, binuksan ni Isabela ang kanyang bagahe at nakita ang isang maliit na notebook na lihim na inilagay ni Mateo. Nakasulat doon ang mga paalala tungkol sa mga gamot, mga simpleng remedyo, mga mahahalagang address sa Switzerland, at mga mensahe ng pagmamahal at suporta. Labis siyang naantig, kaya't dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Mateo, niyakap siya mula sa likuran. Si Mateo, naabala sa paggawa ng mga scented pouch para ibigay kay Isabela, nagulat ngunit natuwa nang makita siya. Niyakap niya si Isabela at sinabi, "Huwag kang mag-alala sa pag-alis mo. Nandito ako, naghihintay sa iyo." Kinabukasan, sinamahan ng kanyang mga magulang si Isabela sa Ninoy Aquino International Airport. Matapos ang mahabang paalaman, pumili si Isabela para sa check-in. Sa di kalayuan, nakita niya si Mateo na nakatayo sa isang sulok. Nag-text si Mateo sa kanya, "Hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya pumunta ako rito para makita ka. Huwag mo akong tingnan, sige na, umalis ka na." Matapos mag-check-in, lumingon si Isabela upang kumaway sa kanyang mga magulang at kay Mateo bago tuluyang pumasok sa departure area. Naiwan si Mateo, malungkot na nakatingin sa papalayong si Isabela, bago bumalik sa ospital upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nagsimula ang panahon ng long-distance relationship. Kapag sobrang namimiss ni Mateo si Isabela, tinitingnan niya ang mga larawan nilang dalawa. Dahil sa pagkakaiba ng time zone, bihira silang makapag-video call at madalas sa text lang sila nag-uusap. Isang araw, nagpadala si Isabela ng video, ipinakita ang postcard na may larawan ng Alps na binili niya, at sinabing ipapadala niya ito kay Mateo. Nang matanggap ni Mateo ang postcard, sumulat siya ng isang mahabang sulat para kay Isabela. Ikinwento niya ang mga pag-unlad sa kalusugan ni Mrs. Reyes, ang mga nangyayari sa ospital, at ang kanyang labis na pananabik kay Isabela. Simula noon, araw-araw siyang sumulat ng maikling sulat, parang isang journal, para ipadala kay Isabela. Lumipas ang panahon, at halos kalahating taon na ang nakaraan. Isang araw, sumama si Mateo sa isang medical mission sa Batangas. Sa gabi, habang nagpapahinga, tinawagan niya si Isabela at ipinakita ang tanawin ng tahimik na baryo. Bigla niyang sinabi, "Ngayon ko lang napansin, ang dahon sa painting na binigay mo ay dahon ng green tea. Grabe, pinagalitan mo ako sa pamamagitan ng painting, pero ngayon ko lang naintindihan. Bawiin mo yan pag-uwi mo, ha?" Tinanong niya si Isabela kung nakabili na siya ng tiket pauwi para sa kanyang bakasyon. "Magplano tayo ng trip kasama ang pamilya mo at si Lolo Armando," masayang sabi ni Mateo. Nag-alangan si Isabela at sinabing, "Mateo, matatapos na ang global internship ko sa susunod na linggo. Pero, nakatanggap ako ng bagong oportunidad, isang 2-month internship sa isang 6-star hotel sa Geneva. 5 tao lang sa buong mundo ang napili, kaya't nag-sign up na ako." Bagamat medyo nadismaya si Mateo dahil kailangan niyang maghintay, naintindihan niya ang kahalagahan ng pagkakataon para kay Isabela. Nagbiro siya, "Bahala ka na magpaliwanag sa mga magulang mo at kay Lolo. Hindi kita tutulungan."
Lumipas ang 2 buwan, at dumating na ang araw ng pagbabalik ni Isabela. Maaga pa lang, nasa airport na si Mateo. Pagkakita sa isa't isa, agad silang nagyakapan ng mahigpit. Sa loob ng sasakyan, hindi na nakapagpigil si Isabela at hinalikan si Mateo. Hindi nila alintana ang mga tingin ng driver, na pinagpala ng kanilang PDA. Pag-uwi, sinalubong sila ng mga magulang ni Isabela. Naghanda na ang pamilya ng masarap na tanghalian, ngunit si Mateo ay may biglaang emergency duty sa ospital kaya hindi siya nakasama. Si Isabela naman ay naglalambing sa kanyang ina. Malaki ang pasasalamat niya kay Mateo sa kanyang dedikasyon sa pag-aalaga kay Mrs. Reyes. Bilang pasasalamat, nagbihis si Isabela ng maganda at pumunta sa ospital upang sorpresahin si Mateo. Sa ospital, hinayaan ng mga kasamahan ni Mateo na magkaroon sila ng oras na magkasama. Hindi na hinintay ni Isabela ang pagtatapos ng shift ni Mateo. Nang magkaroon ng break si Mateo, niyaya niya itong kumain. Kasama sina Sofia at Lester, inihayag ni Isabela ang plano niyang magtayo ng isang maliit na book cafe kasama si Sofia. Hindi na siya babalik sa hotel industry. Nais niyang mag-focus sa negosyo at gamitin ang mga natutunan niya sa Switzerland. Dumating ang malamig na hangin ng Manila, hudyat ng paparating na Pasko. Sa balkonahe, masayang pinagmamasdan ni Isabela at Mateo ang kumukutitap na ilaw ng lungsod. Noong nakaraang taon, long distance tayo. Ngayon, magkasama na tayo, kaya mas maganda ang Pasko, sabi ni Isabela. Habang nag-uusap, biglang tumingin si Isabela kay Mateo, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Mateo, magpakasal na tayo, sabi niya. Plano niyang magpakasal sa Tagsibol, sa isang simpleng seremonya. Nagulat si Mateo ngunit labis na natuwa. Tumakbo siya sa balkonahe, kumuha ng isang bulaklak ng honeysuckle, at lumuhad sa harap ni Isabela. Oo, Isabela, ibinibigay ko ang buong puso ko sa iyo. Ginamit niya ang bulaklak bilang pansamantalang singsing, ikinabat ito sa buhok ni Isabela. Pagkatapos, nagkaroon sila ng isang matamis na halik. Sa Tagsibol, naganap ang kasal. Nina Isabela at Mateo sa isang maganda at tahimik na hardin. Sa reception, hinanda nila ang spicy Sichuan hot pot bilang espesyal na pagkain, bilang alaala ng kanilang mga unang date. Bago magsimula ang seremonya, personal na inayos ni Antonio ang boutonniere ni Mateo, sabay tapik sa balikat ng anak bilang tanda ng pagmamalaki. Sa oras ng seremonya, si Lester ang naging MC. Sa kanyang estilo, pinatayo niya si Mateo nang nakatalikod sa aisle para sa dagdag na excitement. Nang lumapit si Isabela, pinaikot ni Lester ang mikropono kay Mateo para magbigay ng maikling mensahe. Sa harap ng lahat, sinabi ni Mateo, ang pagmamahal ko sa iyo, Isabela, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko.